Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayong lahat? Sana'y kayo'y masaya. Ngayon po ay Biyernes na naman. Thank God it's Friday. Maligayang araw po. Umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan man kayo naandun, Biyernes na naman. 2 araw na naman walang pasok ulit, At sa linggo ay Happy Father's Day sa mga ama po ng tahanan, ano? Sana'y maging masaya kayo sa pagdiriwang ng kaarawan natin, Father's Day, So, sana kayo'y paligayahin ng inyong mga anak. Okay? Kung wala naman kayong anak, ay di sana'y maging masaya na rin kayo, sa mga lalaki na walang anak. Anyway, kamusta po ang buong linggo? Wala masyadong mainit na pag-uusapan, kung hindi yung pag pagse-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Buhay na naman ang issue ni Kibuloy, dahil po sa pag-serve ng warrant na yan na ginawa nitong linggong ito. Medyo at nagsalita na naman ang mga Duterte. Kala ko ito yung mga nananahimik na. Kala ko yung nananahimik na. Ba, ay nagsalita na naman, At sabi ni itong si Rodrigo Duterte, ay sinasabi na overkill daw. Overkill. Overkill, use of excessive force, ang pagsiserve ng warrant of arrest. At ano daw, ang tawag dito, illegal daw dahil nagkaroon ng search. Ganun daw. So, nagre-raise sila ng mga legal issues. Tingnan natin, himayin natin yan. Tingnan muna natin yung salita ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara. Si Sara Duterte, yan din ang salita, Mabuti pa si Kibuloy, pinagtatanggol ni Sara Duterte, Talagang pag si Kibuloy ang inuupakan, ang pangalan ni Kibuloy ang nadadamit, ay itong si Sara Duterte, na vice presidente, ay talagang nasa depensa palagi ni Kibuloy, Sabi nga daw ay overkill daw yan, hindi daw tama sa human rights. Pero alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita si Sara Duterte sa mga kawalangyaan na ginagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea. No comment pa rin. No comment po. Ganun pa rin, Alright, so, is it an overkill? By the way, talagang ito ewan ko kung si Duterte mismo, si Rodrigo Duterte ang gumawa ng speech na yun o ng message na yun. Coming from him, the word overkill. Aba, isipin mo yun, overkill daw yung pagsiserve ng warrant of arrest. Kasi daw, pinadala ang isang batalyon na pulis para lang iserve ang warrant of arrest. Yung kanyang pinaggagawa sa drug war, yung kanyang utos, di ba yun ay overkill? Overkill. Ay talagang napakaraming pinatay, Yun ang overkill. Alright? Para maipatupad ang sinasabing drug war, pinagpapatay niya, inutusan niya ang mga pulis para patayin ang mga durugista. Yan po. Kill, kill, kill. Tandaan nyo, sinasabi niya palagi, patay kayo sa akin. Pag nanlaban, kill. So, 26,000 ang pinatay niya sa drug of war na yon. Sa drug war pala. 26,000. At yun ay accomplishment report. Isipin mo, accomplishment, they are even proud of it. Accomplishment report na isinumiti sa Malacanang noong 2017. So, overkill ba yun?
Tatandaan po natin na ito pong si Kibuloy ay nabalitang maraming baril. Ano? At saka ine-expect na naman po Ine-expect po na magkakaroon ng ng resistance dahil sa dami ng alam nyo yung Kingdom of Jesus Christ, marami din po yung taga tagahanga, taga sunod, hindi rin basta-basta yung mga yan. Isipin mo nga, kung isa o dalawang tao lang ang nag-serve niyan noon, sa Kingdom of kay ng warrant of arrest at naghanap, sa palagay nyo ba papapasukin yan? So kailangan talaga ng ganun karaming tao sa akin, Talagang dapat hindi yan sobra, ano? Padalawa, sinasabi, this is their claim, I don't know if this is true. Ay hinalughog daw po ng mga kapulisan ang lugar na yon, yung lugar ng Kingdom of Jesus Christ na yan. Hinalughog. Aba, sa akin naman, yan ay serve ng warrant of arrest. Of course, kailangan namang halugugin ang lugar kung saan po pwedeng magtago ang taong hinahanap. Tandaan niyo yan. Siyempre, iba na yun pag ang hinalughog or pinagbubuksan ay mga, alam mo niya, mga drawers na places na, o medicine cabinet, places na siguradong hindi naman magkakasya ang tao doon, So, yung sa mga lugar, for example, yung mga tawag dito, mga closet, di ba? Mga closet na yan, kung saan pwedeng magkasya ang tao, kailangan buklatin ho yan, halughugin, ilalim ng kama, hahalugugin, yung mga cabinet sa ilalim ng kusina, basta magkasya si Kibuloy doon, hahalugugin din yun. Because that is part of the warrant of arrest para makuha siya. That's my point. Okay? So, bakit daw apat na sabay-sabay na lugar? Kasi ang sabi po nila ang kanilang rason, bawal daw 'yon dahil dapat daw sa isang lugar lang. Kung you have a reasonable ground for belief na yung taong yun ay naandun sa isang lugar na yun, nasa lugar na yun. So, sinasabi ko naman, reasonable ground. Apat na lugar yan na posibleng na andun nagtatago ang Kibuloy na yan. So, anong masama kung sabay-sabay nilang iserve sa apat na lugar na yun? They have reasonable ground to believe that the person they are looking for ay naandun sa, it's either one of those fours. The question they reasonable ground, reasonable belief. Well, doon sa mga nagsiserve, they believe that the person can be in either of those four places. Diba? Okay. So, natatawa pa nga ako diyan dahil tingnan nyo naman po, saan kayo nagkakita na nagseserve ng warrant ay binomba ng water cannon? Winater cannon po ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga pulis. Baligtad na. Baligtad. Yung nagseserve ng warrant ang winater cannon. Sipin nyo yan. Sus Maria Jose. Pag hindi naman, ewan ko, talagang only in Kibuloy. Only in Davao. Okay? So, naalala, pag nababalitaan ko yun, sabi, winater cannon ng mga pulis, sabay baligtad na, akala ko ba yung winawater cannon? Itong mga nagrarally, Aba sa totoo lang po, yung mga humarang sa mga pulis na yan, they can be held liable for obstruction of justice. Okay?
So, sa tingin ko, nararapat lang. Dapat lang talaga ang ginamit. The force that was used is not excessive. It doesn't violate any human right. Kasi wala naman pong meron pang nasaktan. Ang nasaktan pa nga ay mga pulis eh. Okay? So, I think that's it. Ano? Mag-enjoy na lang po kayo sa weekend na to. Rinawa at maging masaya kayo at ulitin natin Happy Father's Day sa mga ibang sa mga tatay diyan katulad ko. Sana ay maging maligaya tayo sa ating kaarawan. All right? Gandang araw po ulit sa inyong lahat. Bye-bye.